Sino po naniniwala? Doon sa pinakamahirap na sitwasyon ng kabuhayan mo, kayang mag-intervene ng Panginoon. Totoo ba yan? Doon sa pinakamahirap na sitwasyon ng iyong kabuhayan, sa pinakamahirap na sitwasyon ng iyong marriage, ng iyong relasyon, kayang mag-intervene ng Panginoon. At sino po naniniwala? Sa pinakamahirap na sitwasyon ng sakit mo, kayang mag-intervene ng Panginoon. Alam niyo po, at the most desperate situation in your journey, God can intervene. And at the same time, at the most desperate situation of your journey, there are three things we're being tested. Alam niyo po, kapag ka nandoon tayo sa pinakamahirap na sitwasyon ng ating buhay, tiyak merong matetest sa buhay mo. At tatlong bagay, yung karaniwang natetest sa buhay ng isang tao, kapag ka nandoon siya sa pinakamahirap na sitwasyon ng kanyang buhay. At unang-una na nga dito, the ultimate test of faith happen at the middle of the desperate situation. Sino po naniniwala? Sa panahong due date na lahat ng bayarin mo at walang-wala ka, matetest ang faith mo. Totoo ba yan? Sa panahon na, sabi nga po, alam mo na paparating na yung maniningil sa'yo, tiyak matetest yung faith mo. Napansin niyo po, doon sa mga pinakamahihirap na sitwasyon ng ating buhay, doon natetest yung ating faith. At sino po aminado, sa panahong nasa bitag na kayo ng paghihiwalay na mag-asawa, doon natetest ang faith mo. Alam niyo po, sa panahong sumakabilang buhay o sumakabilang bahay ang iyong asawa, doon natetest ang faith ng isang asawa. At alam niyo po, doon sa panahong tila wala ng pag-asang gumaling ka pa, doon sa panahong tinaningan ka na ng doktor, tsak na matetest ang faith mo. Ano pinapakita rito? Una, testing of faith happen not to weaken you or your faith, but to increase your faith. Sino po naniniwala? Lahat ng sitwasyong natetest ang faith mo, pinayagan ng Diyos para patatagin at hindi pahinain ang pananampalataya mo. Sino po naniniwala? Lahat ng sitwasyong sobrang hirap ang pinagdaraanan mo, pinayagan niya ng Diyos, hindi para pahinain ang pananampalataya mo, kundi para mas patatagin pa. At sino po naniniwala? Sa panahong hindi mo akalaing darating ang isang pangyayari sa buhay mo, sa iyong kabuhayan, sa iyong marriage, sa iyong kalusugan, pinayagan lahat yan ng Diyos, hindi para pahinain ang pananampalataya mo, kundi para mas patatagin pa ng Diyos ang pananampalataya na meron ka. Ano tinuturo nito? Sa bawat sitwasyong sobrang hirap ang pinagdaraanan mo, dapat ang nagiging dulo nito, mas tumatatag ang pananampalataya mo. Sa mga sitwasyon na hindi mo akalaing darating sa iyo, dapat ang dulo nito, mas tumatatag ang pananampalataya mo. Alam niyo po, again, hindi pwedeng hindi matest ang pananampalataya mo doon sa mga panahon na napaka-desperate ang situation na meron ka. Ang iyong kabuhayan, ang iyong marriage o ang iyong relasyon, ang iyong kalusugan, tiyak na matetest ang pananampalataya mo. Ikalawa, the ultimate test of obedience happen at the middle of desperate situation. Pansinin nyo, si Abraham, at the point na sinabihan siya ng Panginoon na i-offer si Isaac, dito po sa Genesis 22 verse 2, ang sabi rito, then he said, take now your son, your only son, Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. This is one of the clear picture where your obedience could be tested. Kasi nga, hindi simpleng maging kapalit o hindi simple ang pwedeng maging kapalit ng inuutos ng Panginoon sa kay Abraham. Alam niyo po, as what we have learned on one of our session in Preaching Academy, alam niyo po, by the way, nandun po ako ngayon sa isang refreshing course about doon sa mas effective preaching. Merong itinuro doon yung isa sa aming mga coach, si Pimans o yung kung tawagin po namin si Pastor Manlik Tan. 3 bagay yung posibleng dahilan bakit hindi talaga si Isaac
ang i-offer doon sa pagkakataon na yon sa Mount Moriah? Una, God's promise to Abraham and Sarah to become a father and mother of multitude through Isaac would never be happen. Kung si Isaac ay ini-offer doon sa pagkakataon na yon, yung pangako ng Diyos kay Sarah, kay Abraham, na sila yung magiging magulang ng multitude ng nation, hindi mangyayari ito. Sabi doon sa Genesis 17:16, "And I will bless her and will surely give you a son by her. I will bless her so that she will be the mother of nations. Kings of people will come from her." Ito ang pangako ng Diyos para sa kaganapan ng covenant ng Panginoon kay Abraham. So kung mamamatay si Isaac, malabo nang mangyari yung covenant na yon. In fact, si Isaac talaga ang tinatawag na son of promise. Hindi yung naunang anak ni Abraham sa ibang babae. Alam niyo po, at specific na ibinigay ng Diyos ang pangalan na ito na Isaac sa verse 19, at tatawagin mo siya sa pangalang Isaac, ang sabi ng Panginoon. Na aside from its meaning na sa Hebrew na Yishak, laughter, this name associated with God's promise to establish an everlasting covenant with Isaac and his descendant. So dahil umpisa pa lang, meron ng pangako ng Diyos o pangako ng Diyos kay Abraham, hindi talaga mangyayari na si Isaac ang mai-offer during the time. Ikalawang dahilan, his miraculous birth, Isaac, would become meaningless. Dito po sa Genesis 17 or verse 17 and 19, ang sabi ron, "Will a son be born to a man 100 years old?" Ang tanong ni Abraham sa Panginoon. Ang sagot ng Panginoon, "Yes, but your wife Sarah will bear you a son and you will call him Isaac." Now, bakit siya naging miraculous son? Una, because it occurred against all natural odds. Lahat ng imposibleng dahilan para ipanganak si Isaac nando doon. Lahat ng psychological impossibilities nando doon. Lahat ng biological standard sinagasan nito. And aside from their age, si Sarah, hindi lang menopause na, kundi barren pa from the very beginning. Ibig sabihin, wala siyang kakayanan na manganak talaga o magkaanak. So yung divine act na yon ng Diyos, mawawalan lahat ng kabuluhan kung after ng ilang taon, matapos maipanganak si Isaac, mamamatay din ito dahil ini-offer. So ano tinuturo nito? Simple lang. Sa anumang magandang sinimula ng Diyos sa buhay mo, hindi ito mawawalan ng kabuluhan. Totoo po ba? Sa anumang magandang sinimula ng Diyos sa kabuhayan mo, hindi ito mawawalan ng kabuluhan. Sa anumang magandang sinimulan ng Diyos sa iyong marriage, hindi ito mawawalan ng kabuluhan. At sa anumang magandang sinimulan ng Diyos sa iyong kalusugan, hindi ito mawawalan ng kabuluhan. God will never forfeit lahat ng himala niya sa buhay mo, lalo na't minahal mo naman ito at iningatan. By the way, sino po naniniwala, yung mga magagandang sitwasyon ng kabuhayan sa buhay mo, himala ito ng Diyos sa buhay mo. Totoo mo ba yan? Yung marriage na maayos na meron ka ngayon, himala ito ng Diyos sa iyo. And at the same time, yung malakas na katawan na ngayon meron ka, himala ito ng Diyos sa iyo. Lahat ng mabuting bagay na meron ka sa buhay mo, bunga ng himala ng Diyos sa iyo. At hindi ito ipuperfect ng Panginoon, hindi ito babawiin ng Diyos, dahil lalo na kung ikaw ay naging mabuti at matapat dun sa himala na yan ng Diyos sa buhay mo. Iyon man ay sa kabuhayan mo, iyon man ay sa iyong marriage o sa iyong relasyon, o iyon man ay sa iyong kalusugan. Alam niyo po, hindi niya babawiin yung mga bagay na ito, lalo na't iningatan mo naman ito at minahal mo. Kaya lang naman madalas nawawala yung himala na yon ng Panginoon sa atin kasi tayo mismo ang nagsayang nung himala na yon ng Diyos sa atin. Totoo po ba? Nangyayari na minsan ang ganda-ganda na ng kabuhayan natin pero hindi natin minahal at iningatan na wala pa yung himala na yon ng Panginoon. Sometimes, ang ganda-ganda na ng iyong marriage, ng iyong relasyon, pero dahil hindi mo iningatan, tinanggal ng Panginoon. Alam niyo po,
Sometimes, ang ganda-ganda na ng pangangatawan mo, ang lakas-lakas mo na, pero dahil hindi mo iningatan, tinanggal ng Panginoon sa iyo. And another reason, bakit hindi talaga si Isaac ang maihahandog doon sa point na yon, God intervention to save Sarah to Abimelech to restore her purity will become meaningless. Sino po pamilyar dito? Doon sa isang kwento kung saan nagustuhan nitong si Abimelech, si Sarah, at ito ay nag-intervene ang Panginoon dito para mapanatili yung purity nitong si Isaac o nitong si Sarah. Alam niyo po, her purity was preserved by God kasi may purpose si Lord sa buhay niya at sa marriage nila ni Abraham. Bakit ito preserve ng Panginoon? Bakit nag-intervene ng Panginoon during the time na nagustuhan ng ibang lalaki itong si Sarah? Ano pinapakita rito? Yung intervention na yun ni Lord, patunay ng preservation niya, hindi lang ng purity ni Sarah, but most of all, sa pangako ng Diyos sa kanila. Kasi nga may pangako ang Panginoon sa kanila, sa kanilang marriage, sa kanilang relasyon, na sila yung pagmumulan ng maraming nasyon sa mundo. So ang Panginoon, preserve niya yung purity nitong si Sarah. The same concept sa journey mo. God will intervene sa buhay mo, hindi lang para sa preservation ng kabuhayan mo, kung hindi dahil may pangako ang Diyos sa patuloy na nagtitiwala na kaya siyang paginhawahin ng Panginoon. The same concept sa journey mo na God will intervene sa buhay mo, hindi lang para sa preservation ng marriage mo, ng relasyon mo, kung hindi dahil may pangako ang Diyos na patuloy na nagtitiwala na kaya pang ayusin ni Lord yung marriage niya, yung relasyon niya, doon sa mga taong gustong magpaayos. Pero doon sa mga ayaw namang magpaayos, kahit gustuhin niya ng Diyos, hindi mangyayari yan kasi ikaw mismo ayaw mong umayos. Alam niyo po, ang Panginoon, ipipreserve niya yung relasyon mo, yung marriage mo, kasi may pangako siya doon sa mga taong patuloy na naniniwala at nagtitiwala na kaya patong ayusin ng Panginoon. Pero doon sa mga taong ayaw na talagang magpaayos, wala kang na magagawa doon. So another thing, tandaan niyo po, ang Panginoon, He will intervene. Hindi lang para sa preservation ng kalusugan mo, kung hindi dahil may pangako ang Diyos na doon sa mga taong patuloy na nagtitiwala na kaya pa siyang pagalingin ng Diyos. Kaya nga yung ultimate test ng obedience, madalas nangyayari ito doon sa mga pinaka-desperate situation ng journey mo. Si Abraham, during that time, susunod ba siya sa Panginoon o hindi? Kasi nga, kapag sumunod siya, ang daming pwedeng mawala doon sa mga naunang ipinangako sa kanya ng Panginoon. And another thing, the ultimate test of trust happened at the middle of desperate situation. Sino po naniniwala? Hindi lang naman talaga yung ating pananampalataya, hindi lang naman yung ating pagsunod, maging yung ating trust sa Panginoon, na tetest ito dun sa mga pinakamahirap na sitwasyon ng buhay mo. Pansinin nyo, sa case ni Abraham, hindi lang yung faith niya, kundi maging yung trust niya sa Panginoon ang natest. Why? Una, at the middle of desperate situation, you have to choose between trusting God and follow Him or hold onto your own understanding of the situation. Patuloy ka bang magtitiwala sa Diyos na bibigyan ka ng pambayad sa mga bayarin mo o gaya ng dati, tatakbo ka doon sa mga tapal system? Patuloy ka bang magtitiwala sa Diyos na bibigyan pa ng second chance ang marriage mo, ang relasyon mo, or tatanggapin mo na lang na wala na? At patuloy ka bang magtitiwala sa Diyos na bibigyan ka pa ng second chance ng Panginoon na gumaling, or tatanggapin mo na lang na pauwi ka na kay Lord? Sa Abraham, at the middle of desperate situation, mas pinili niyang manampalataya sa Diyos.
At the middle of desperation or desperate situation, mas pinili niyang sumunod sa Diyos. At mas pinili niyang magtiwala sa Panginoon. Again, nang magsalita si Isaac sa kanyang ama, narito ang apoy at ang kahoy, ngunit nasaan ang korderong handog na susunugin? Verse 7, ang sagot ni Abraham, anak ko, ang Diyos ang magkakaloob ng korderong susunugin. God will provide. Iyon ang sagot ni Abraham kay Isaac. Si Abraham, sa halip matakot, sa halip mabalisa, pinanghawakan niya sa puso niya, God will provide. Sa halip matakot, mabalisa, pinanghawakan niya sa puso niya, hindi siya pababayaan ng Panginoon. At pinanghawakan niya sa puso niya, alam ng Diyos ang kailangan niya. Sino po naniniwala? Ano mang mabigat na sitwasyon meron ka ngayon, gaya ni Abraham, God will provide. Totoo mo ba yan? Sino naniniwala? Ano mang mabigat na sitwasyon na meron ka ngayon sa kabuhayan mo, hindi ka pababayaan ng Panginoon. At sino po naniniwala? Ano mang mabigat na sitwasyon meron ka ngayon sa iyong relasyon, sa iyong marriage, alam ng Diyos yung kailangan mo sa iyong marriage. At sino po naniniwala? Sa panahong sobrang bigat ang pinagdaraanan mo sa iyong kalusugan, kayang mag-provide ng Diyos ng kagalingan sa iyo. Alam niyo po, ang tanong, aminado, minsan kayo ng struggle sa inyong relasyon, magkaroon ng problema sa iyong marriage, maayos ka namang asawa, maayos ka naman sa iyong sambahayan, pero bakit pinayagan nyo ng Diyos? And sometimes, minsan, hindi natin maintindihan bakit pinayagan ng Diyos na magkaroon ka ng sakit. Maingat ka naman sa katawan, maingat ka naman sa mga kinakain mo, pero bakit pinayagan ng Panginoon? What's the point? Sa panahong hindi mo maintindihan bakit pinayagan ng Diyos na bumagsak ang kabuhayan mo, sa likod pala nito, may magandang plano na nag-iintay ang Diyos para sa iyo. Sino po rito, aminado? Dumaan ka muna doon sa pinakamahirap na sitwasyon ng kabuhayan mo
bago mo nararanasan ngayon ang kaluwagan sa buhay. Napansin niyo yan? Yung mga panahon parang kahit yung iluluto mo lang, isasaing mo lang, walang-wala ka. Yung ipagagatas mo sa mga anak mo, hindi mo alam kung saan kukuhanin. Pag binuksan mo yung wallet mo, parang laging takot sa pera ang wallet mo. Napansin niyo yun? Alam niyo po, sometimes, padadaanin ka pala ng Panginoon doon sa sitwasyon na yon na kahit hindi mo maintindihan dahil may maganda pala o mas magandang plano pala ang Diyos sa kabuhayan mo. Napansin niyo yan? Sa panahong hindi mo maintindihan bakit pinayagan ni Lord na ipagpapalit ka o pinagpalit ka sa iba ng asawa mo, ng boyfriend mo, sa likod pala nito, may mas magandang plano na nag-iintay ang Diyos sa iyo. Napansin niyo? Totoo ba? Hindi naman madali yung ganong sitwasyon eh. Parang ang hirap maintindihan nun. Bakit pinagpalit ka ng asawa mo? Bakit pinagpalit ka ng boyfriend mo? O makakasalukuyan ka palang pinagpapalit. Tingnan niyo yung mga mister niyo. Oh. Baka nandoon na sa group ng mga byuda at byudo. Minsan nagulat ako, may nakita ako doon. Kilala ko to, buhay pa asawa nito ah. Bakit nandoon na sa grupo na yan? Tingnan niyo, baka yung mga mister niyo nandoon na ha. Baka pakilala, byudo na siya. Alam niyo po, again, sometimes, ang hirap nung maintindihan. Totoo po ba? Ang hirap maintindihan. Ang ganda ng plano nyo nung kayo'y humaharap sa Panginoon, nung kinakasal kayo, nagsusumpaan pa kayo, pero darating pala sa point na susumpain mo. Napansin niyo yan? Pero ang Diyos pala, meron pala siyang magandang dahilan despite none. Meron palang mas magandang dahilan ng Diyos, bakit niya pinayagan yon? And at the same time, minsan, again, hindi mo maintindihan bakit pinayagan ng Diyos na dumanas ka ng malubhang sakit, pero sa likod pala nito, merong mas magandang dahilan ng Diyos. So maniwala ka, God delayed doesn't mean God denied. For most of the time, delay means divine preparation. Minsan yung delay ng Panginoon, akala mo dininay ng Panginoon yung hinihingi mo pero hindi. May inihahanda lang pala ang Panginoon. Most of the time, delay means moment. Kaya pala may delay sa journey mo, sa iba't ibang aspeto ng buhay mo, sa iyong kabuhayan, sa iyong marriage, sa iyong relationship, sa iyong kalusugan, dahil inihahanda lang pala ng Panginoon yung kakumpletuhan ng pangako niya sa iyo. So another thing, bakit hindi mo kailangang matakot sa gitna ng mga desperate situation ng buhay mo? When God saw your greatest need in life, He will send not a temporary solution, but a complete solution. Pansinin niyo. Pag inaral mo itong passage ng Genesis 22, verse 8, again, hindi lang ito pagpapakita ng Diyos o pagpapakita sa Diyos bilang provider ng mga simpleng kailangan ng tao eh. This passage foreshadow of what would happen in the future. This passage foreshadow of what would God willing to provide for our needs. And most of all, this is a foreshadow of Christ's substitutionary act for the forgiveness of our sin. Hindi lang ito yung sinabi doon sa verse 8 ng Genesis 22, hindi lang yung kakayanan ng Diyos na mag-provide ng kung ano yung kailangan mo ngayon. No. More than that, ito ay paunang pagpapatanaw ng Diyos sa kung ano yung kayang ibigay ng Diyos sa iyo. Paunang pagpapatanaw ito doon sa substitutionary act ng ating Panginoon na ibig sabihin, sa halip na ikaw, ang Diyos ang namatay doon sa krus ng Kalbaryo para sa kabayaran ng kasalanan. So, meaning,
Hindi lang yung problema mo sa pera ang kayang bigyan ng solusyon ng Diyos. Hindi lang yung problema mo sa relasyon ang binigyang solusyon ng Diyos. At hindi lang yung problema mo sa sakit mo ang binigyang solusyon ng Diyos. God sent a complete solution even to the greatest need of your life. Hindi temporal na solusyon ang ibinigay ng Diyos kung hindi kompletong solusyon. What does it mean? Una, God will not fix your problem. He will redeem you. He will not just fix your problem. He will redeem you from a situation, from a person, and from a relationship you are not meant to be. Sino po naniniwala? Hindi lang aayusin ng Diyos ang problema mo, tatanggalin ka pa ng Diyos sa isang sitwasyon, sa isang relasyon, sa isang kalalagayang hindi ka naman talaga para doon. Kasi nga pag sinabing God's complete solution, it should be aligned with God's higher purpose. Ano ibig sabihin nito? Pwede pa lang ang sagot sa problema sa kabuhayan mo, tanggalin ka ni Lord sa trabaho mo. Tanggalin ka ni Lord sa iyong business. For His higher purpose sa finances mo. Totoo ba minsan parang ang hirap maintindihan nun? Na humihingi ka ng pagpapala sa Diyos, pero sa halip pagpapala, tinanggal ka ng Diyos doon sa trabaho mo. Tinanggal ka ng Diyos doon sa iyong negosyo. Simply because meron palang mas higher purpose ang Diyos na nag-iintay sa iyo. Sometimes, pansinin niyo, pwede pa lang ang sagot sa problema mo sa relasyon mo, tatanggalin ka ni Lord sa relasyon na yon for His higher purpose. At pwede pa lang ang sagot ni Lord sa problema mo sa relasyon mo, tatanggalin ka ni Lord sa isang tao or tatanggalin siya ni Lord sa buhay mo for His higher purpose. Meaning, sometimes, yung complete solution ni Lord sa problema mo, hindi pagdadagdag kung hindi pag-aalis. Sometimes, ang sagot pala ni Lord sa problema mo, hindi retention kung hindi elimination. And sometimes, ang sagot pala ni Lord sa problema mo, hindi baguhin sitwasyon mo, kundi baguhin ka, ang puso mo, at ang iyong pananaw. So, wag nang ipilit ang isang business or career na sa halip iahong ka sa hirap, parang lalo ka lang binabaon sa hirap. Wag nang ipilit ang isang relasyon. Tandaan niyo po, na wala namang balak ayusin ng isang side ang relasyon na yon. Alam niyo po, huwag kang habol ng habol sa isang tao na pilit lang nagpapahabol o patuloy lang nagpapahabol pero wala namang balak na samahan ka sa journey. Sometimes, ang Panginoon, again, ang complete solution pala niya, hindi pagre-retain, kung hindi pag-eliminate. Dahil meron siyang higher purpose na sa una pwedeng hindi mo maintindihan. Sa una pwedeng hindi mo agad matanggap, pero at the end of the day, ipapakita rin ng Diyos sa iyo yung mas malalim na dahilan niya, bakit niya pinayagan yan. So, again, wag nang ipilit, wag nang habulin yung mga taong ang kaya lang mahalin yung sarili nila. Pero hindi ka kayang mahalin. So remember, God can provide ng tamang source of income para sa iyo. Remember, God can provide ng tamang relasyon para sa iyo. And remember, God can provide ng tamang tao para sa iyo. And finally, bakit hindi mo dapat katakutan, hindi ka dapat matakot sa mga desperate situation ng buhay mo at maniwala ka na God can provide. God sees, God cares, and God
has already provided your needs. Totoo ba? Kung meron mang isa sa mga pinakamalalim na dahilan bakit hindi mo kailangan matakot sa problemang meron ka ngayon, ay yung katotohanang aware ang Diyos sa problema mo. Sino po naniniwala? Aware ang Diyos sa nangyayari sa buhay mo. Aware ang Diyos sa problema na meron ka ngayon. At sino po naniniwala? Nagmamalasakit ang Diyos sa problemang meron ka ngayon eh. Kahit minsan, sabi ko nga po, parang minsan hindi mo maramdaman, parang minsan hindi mo makita at hindi mo maintindihan. Alam niyo po, higit sa lahat, sino naniniwala? May solusyon ang nakalaan ng Diyos sa problemang meron ka ngayon. Ang tanong, bakit nga ba dapat mong panghawakan yung katotohanan ito? Una, so that you can live in rest while in the middle of your greatest trial in life. Sino po naniniwala? Sobrang nakakapagod ang problema sa pera eh. Totoo po ba yan? At the same time, sino naniniwala? Sobrang nakakapagod ang problema sa marriage. Sobrang nakakapagod yung problema sa relasyon. At sino po naniniwala? Nakakapagod ang merong sakit. Lalo na malubhang sakit. Alam niyo po, ano tinuturo dito sa atin ng Panginoon? Ito po ang totoo. Ninanakaw ng mga mabibigat na problema sa buhay ang kapahingahang physical ng isang tao. Totoo po ba yan? Sino aminado? Sa panahong matindi ang pinagdadaanan mo sa buhay, parang hindi ka mapahinga. Hindi lang yung physical mo, even yung psychological aspect ng buhay mo, yung emotional aspect ng buhay mo, napapagod. That's why si Lord nagbigay ng assurance na nakikita niya, nagmamalasakit siya, at may nakahanda na siyang solusyon sa pinagdaraanan mo. Yan may sa kabuhayan mo, yan man ay sa iyong relasyon, sa iyong marriage, yan man ay sa iyong sakit. He wants you to take the journey with confidence. Na hindi ka nag-iisa sa laban mo ngayon sa buhay mo. Na gustong malaman ng Diyos o gusto ng Diyos na malaman mo, nakasama mo siya sa laban mo, kakampi mo siya sa laban na meron ka. Si Abraham, bago pa sila umakyat doon sa bundok ng Mount Moriah, naihanda na ng Panginoon yung ram o yung ihahandog, yung para doon sa paghahandog na gagawin nila. The same concept sa labang meron ka ngayon sa buhay mo. Maniwala ka, naihanda na ng Diyos yung solusyon sa problema mo sa pera. Naihanda na ng Diyos yung solusyon sa problema mo sa relasyon mo. Naihanda na ng Diyos ang solusyon sa problema mo sa sakit mo. So church, more than what we usually understand of God will provide with His meeting our needs in the moment, this story in Genesis 22 verse 8 was a powerful picture na nagpapakilala sa atin ng Panginoong Hesus. Ang habag ng Diyos na nahayag doon sa krus ng Kalbaryo, and at the same time, ito rin ay pagpapakita ng walang hanggang kakayanan ng Diyos na tugunan ang pangangailangan mo. Pagpapakita ng walang hanggang paglingap ng Diyos. So church, maniwala ka. If God already provided what you needed most with His forgiveness and redemption, hindi kaya ibigay ng Diyos ang kailangan mo ngayon sa buhay mo. Maniwala ka, if God already provided what you needed most in your journey with His forgiveness and redemption, hindi kaya ibigay ng Diyos yung kailangan mo ngayon sa kabuhayan mo. Yung kailangan mo ngayon sa relasyon mo, sa marriage mo. Yung kailangan mo ngayon sa kalusugan mo. Again, sometimes hindi mo man maintindihan, hindi mo man maramdaman, hindi mo man makita.
But behind the scene, may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. May ginagawa ang Diyos sa pinagdaraanan mo ngayon. May ginagawa ang Diyos sa anumang mabigat na problemang meron ka ngayon. At lagi mo pang hawakan, gaya ng pinakita ng Diyos kay Abraham. He is more than enough to your problem. He is more than enough to your trials. He is more than enough to your struggles. And again, sometimes God's complete solution to our problems, trials, and struggle ay hindi laging pagdadagdag. Sometimes, pag-aalis. Sometimes, hindi laging pagre-retain. Sa una, mahirap maunawaan. But one thing for sure, ipapakita ng Diyos sa iyo yung higher purpose niya. Bakit niya pinayagan yan? Ang importante, huwag mong tatanggalin sa puso mo yung paniniwala at pananampalataya na kayang ibigay ng Diyos ang solusyon sa anumang problemang meron ka. So let us pray. Panginoon, sa umagang ito, Lord, kilala mo po ang bawat isa na nandito sa lugar na ito. Yung mga problema nila, yung mga struggles nila, even yung pinaka-desperate situation na meron sila, Lord, alam na alam mo. At naniniwala po kami, Panginoon, kaya mong ibigay yung solusyon. Tumanay sa pera, sa relasyon, at maging, Panginoon, sa kanilang kalusugan. Lord, I declare, by the precious blood of Jesus, ipararanas mo po ang himala ng iyong provision sa oras na ito, Panginoon. Sa lahat ng mga may pinagdaraanan sa pera, sa kanilang relasyon, sa kanilang kalusugan, Lord, sa oras na ito, dumaloy po ang himala ng iyong pagpapagaling saan mang areas ng kanilang buhay. Meron silang nararanasang sakit. Sakit sa kanilang kabuhayan, sa kanilang marriage, at maging sa physical na aspeto ng kanilang buhay. Sa oras po na ito, akin pong espesyal na tinata sa iyo ang iyong mga lingkod, si Pastora Lynn, si Pastora Nides, at ang iba pang mga may sakit, dumaranas ng sakit sa oras na ito, paranas mo po ang himala ng iyong pagpapagaling. Lord, sa mga kapatid namin na nasa Middle East, na nasa gitna sila ngayon ng isang magulong sitwasyon, alam namin, no weapons, Panginoon, no harms, Panginoon, ang makaka-apekto sa kanila, Panginoon. Yung special na favor mo sa kanila, Panginoon, ipaparanas mo po, Panginoon. Lord, alam namin, bago pa kami dumalangin sa oras na ito, may sagot ka na. Salamat po at sapat po sa amin, Panginoon, na alam namin sa lahat ng sitwasyon ng aming buhay, nakikita mo yun, nagmamalasakit ka, at may solusyon ka. Salamat po